Isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa ika-4 na markahan, una hanggang ika-2 linggo na dito sa MTB MLE 3. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa paggawa ng banghay ng ulat. Ang ating gagamiting module sa araling ito ay nagmula sa DepEd Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A Learners Material. At ang ating layunin, maipaliliwanag ang kahulugan ng banghay at makakasulat rin ng banghay ng isang ulat. Natutuhan mo sa nakaraang markahan ang tungkol sa pagsulat o paglikha ng iba't ibang babasahin na nagpapakita ng layunin ng may akda sa pagsulat ng mga ito. Bawat manunulat at akda ay may layunin o mensaheng nais iparating sa mambabasa. Naiiba ito ayon sa paksa o sa nilalaman ng katha o akda. Ang pagsulat ay pagsasalin sa papel o anumang kasangkapang gamit ang mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao na may layuning maipahayag ang kaniyang kaisipan. Tatlong pangunahing layunin ng manunulat sa kanilang akda o sinulat. Ang mga ito ay magbigay ng impormasyon, maghikayat, at manlibang. Sa pagbabasa ng isang ulat o talata, dapat ito ay iyong lubos na nauunawaan at nalalaman ang bawat detalye ng iyong binasang akda. Ang pagbuo ng isang banghay ay isang paraan upang iyong mas lubos na maintindihan ang binasa mong akda. Ano ang banghay? Ang banghay ang tawag sa pagkakasunod-sunod na ayos ng bahagi ng sulatin. Naglalahad ito ng mahahalagang tatalakayin sa isang ulat. Gabay ito upang maging maayos ang paglalahad ng impormasyon. Narito ang ilang halimbawa ng banghay. Halimbawa, mga protokol sa pag-iwas sa COVID-19. Sa ilalim nun ay may pagsusuot ng face mask, pagsusuot ng face shield, malimit na paghuhugas ng kamay, pag-oobserba ng social distancing. At ang pagpapanatiling malakas ang katawan, narito ang dapat mong gawin. Pagkain ng gulay at prutas, araw-araw na ehersisyo, pagtulog ng tama sa oras, at pag-inom ng bitamina. Ating basahin ang talata tungkol sa tubig. Intindihin ang bawat detalye at ating sagutin ang mga katanungan pagkatapos. Handa ka na ba? Tubig ng buhay. Tubig ang isa sa mahahalagang bagay sa mundo. Napananatili ng tubig na malakas at malusog ang ating mga katawan. Napananatili rin itong malinis ang ating katawan, damit, tirahan at kinakain. Ito ay kailangan natin para mabuhay. Dapat nating tipirin ang tubig. Tiyaking walang tagas ang gripo. Gumamit ng tabo sa paliligo. Gumamit ng baso sa pagsisipilyo.
Naunawaan niyo ba ang ating binasang talata? Tungkol saan ang talata? Ang talata ay tungkol sa kahalagahan ng tubig sa atin. Ano ang nagagawa ng tubig para sa atin? Napapanatili ng tubig ang malakas at malusog na katawan natin. Nalilinis din ng tubig ang ating katawan, damit, tirahan at kinakain. Paano magtipid ng tubig? Sa pagtitipid ng tubig, ating tiyakin na walang tagas ang gripo. Gumamit tayo ng tabo sa paliligo at gumamit ng baso sa pagsisipilyo. Ano-ano pa ang gamit ng tubig sa ating araw-araw na buhay? Ginagamit natin ang tubig sa pagluluto ng pagkain, sa pagpawi ng uhaw, sa paliligo at marami pang iba. Ngayon, ilahad natin ang pagkasunod-sunod na ayos ng bahagi ng talata o banghay. Narito ang ilan sa mahalagang detalye sa ating binasang talata. Ito ay tungkol sa kahalagahan ng tubig. Sa ilalim o ang sumusuporta na ideya sa kahalagahan ng tubig ay napapanatili ng tubig na malakas at malusog ang ating mga katawan. Napapanatili rin itong malinis ang ating katawan. At ito ay kailangan natin para mabuhay. Paraan ng pagtitipid ng tubig. Narito ang mga sumusuportang detalye sa paraan ng pagtitipid ng tubig. Una, tiyaking walang tagas ang gripo. Gumamit ng tabo sa paliligo at gumamit ng baso sa pagsisipilyo. Naunawaan niyo na ba kung paano ang pagkasunod ng mga ideya sa pagsulat ng banghay? Ngayon, gawin natin ito. Isulat ang tama kung ang pahayag ay nararapat na isama sa banghay at mali kung hindi. Ano ang COVID-19 virus? A. Isang nakakahawang sakit na sanhi ng isang bagong natuklasang virus? Ito ba ay tama o mali? Tama. Ikalawa naman o sa letrang B. Karamihan sa mga taong nahahawahan ng virus na COVID-19 ay nakararanas ng banayad hanggang katamtamang hirap sa paghinga. Tama o mali? Ito ay tama. Letrang C. Kumakalat ito sa pamamagitan ng mga patak ng laway at sipon. Tama o mali? Ito din ay tama. Letrang D. Hindi ito nagagamot. Tama o mali? Ito ay mali sapagkat nagagamot ang COVID-19 virus. Ibig sabihin, ang letrang A, B at C ay kasama o sumusuporta sa ideya tungkol sa COVID-19 na virus. Tingnan naman natin ang susunod na bilang. Pag-iwas na mahawa ng COVID-19. Alin kaya sa mga sumusunod ang dapat gawin para makaiwas? Letrang A, magsuot ng face mask at face shield. Tama o mali? Ito ay tama. Letrang B, mamasyal sa mall tuwing weekend. Ang tamang sagot ay mali. Letrang C, dumalo sa mga kasiyahan at pagdiriwang. Tama, ito ay mali din. Letrang D, palaging mag-obserba ng social distancing. Tama. Letrang E, hanggat maaari manatili sa loob ng bahay. Tamang sagot ay tama. Ibig sabihin, ang letrang A,
D at E ay ang paraan para makaiwas na mahawa ng COVID-19. Gawin natin ito. Basahin ang sumusunod na talata at gawan ng banghay ang bawat talata. Ang mga karpentero ay mahalagang miyembro ng ating pamayanan. Sila ang tumutulong sa pagpatayo ng bahay, gusali at mahalagang estruktura sa ating pamayanan. Sila ang tumutulong sa mahahalagang estruktura sa ating pamamayanan. Sila rin ang tinatawag natin upang gawin ang mga sirang bahagi ng bahay o gusali. Kung may sirang gamit tulad ng mesa, upuan, kabinet at iba pa, maaari din itong ipagawa sa karpentero. Ang banghay ay tungkol sa kahalagahan ng mga karpentero. Ano kaya ang sumusuporta o mga ideya na sumusuporta sa kahalagahan ng karpentero? Una, sila ang tumutulong sa pagpatayo ng bahay, gusali at mahalagang estruktura sa ating pamayanan. Ikalawa, sila rin ang tinatawag natin upang gawin ang mga sirang bahagi ng bahay o gusali. At ikatlo, kung may sirang gamit tulad ng mesa, upuan, kabinet at iba pa, maaari din itong ipagawa sa karpentero. Kaparehas din ba ang sagot ninyo? Subukan naman natin ang susunod na halimbawa. Ang mga mananahi ang tumatahi ng ating mga kasuotan. Sila rin ay nag-aayos ng mga damit at pantalon upang maging maganda ang tabas at yari para sa atin. Maaari rin silang gumawa ng mantel, punda, kobre-kama at damit ng upuan. Ang mga mananahi ay katulong rin ng pamayanan. Sagutan natin ang susunod na banghay. Ito ay tungkol sa mga gawain ng isang mananahi. Naaalala niyo pa ba kung ano ang mga gawain ng isang mananahi? Ito ay ang tumatahi ng ating mga kasuotan. Sila rin ay nag-aayos ng mga damit at pantalon upang maging maganda ang tabas at yari para sa atin. At maaari rin silang gumawa ng mantel, punda, kobre-kama at damit ng upuan. Basahin naman natin ang susunod na halimbawa. Itinuturing ng mga frontliners ang mga patuloy na nagbibigay ng serbisyo. Kabilang dito ang mga nasa trabahong medikal, medics, pathologists, hospital support, kapulisan, taga-ulat, opisyal ng pamahalaan, tanod, tindera, taga-deliver at iba pa. Sa gitna ng pandemya, patuloy silang nagsisilbi kahit pa malaki ang panganib na mahawa ng COVID-19 virus. Bigyan natin sila ng pagkilala, suporta at pagmamahal. Lubos natin silang papasalamatan sa kanilang sakripisyo at malasakit. Pagkilala sa mga frontliners. Sino-sino kaya o ano ang kanilang gawain o tungkulin? Sino-sino sila? Una, sila ay itinuturing ng mga frontliners na patuloy na nagbibigay ng serbisyo. Kabilang dito ang mga nasa trabahong medikal, medics, pathologist, hospital support, kapulisan, taga-ulat, opisyal ng pamahalaan, tanod, tindera, taga-deliver at iba pa. At bigyan natin sila ng pagkilala, suporta at pagmamahal. Lubos silang pasasalamatan sa kanilang sakripisyo at malasakit. Tingnan naman natin ang susunod na halimbawa. Ang mga bombero ay may malaking tulong sa ating pamayanan. Kapag may sunog sa ating pamayanan, sila ay handang tumulong upang tayo ay iligtas. Sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang kagamitan, madali nilang naaapula ang apoy. Sila rin ang nagliligtas ng mga taong nakukulong o nakakulong sa mga nasusunog na gusali.
Minsan, sila pa rin ang tumutulong upang ilikas ang mga taong nagiging biktima ng baha at bagyo. Ano ba ang trabaho ng isang bombero? Una, kapag may sunog sa ating pamayanan, sila ay handang tumulong upang tayo ay iligtas. Ikalawa, sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang kagamitan, madali nilang naaapula ang apoy. Ikatlo, sila rin ang nagliligtas ng mga taong nakakulong sa mga nasusunog na gusali. Ikaapat, minsan sila pa rin ang tumutulong upang ilikas ang mga taong nagiging biktima ng baha at bagyo. Laging tatandaan mga bata, ang banghay, ito ay tawag sa pagkakasunod-sunod na ayos ng bahagi ng sulatin. Naglalahad ito ng mahahalagang tatalakayin sa isang ulat. Gabay ito upang maging maayos ang paglalahad ng impormasyon. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako muli si Teacher Nathan. Huwag kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel at i-hit ang like sa aking Facebook page na Tutor Nathan. Hanggang sa muli, paalam!